Hi Libra, welcome sa ating September Tagalog reading. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader Libra. Ang timestamp ng reading ngayon ay September 21, 2024. Ang reading na to for September maaring mag-resonate on to the next 3 to 6 months, okay? Ang oras ngayon ay 4:27 p.m. Alright, sa mga new viewers po natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat sa pagtangkilik ng inyong mga monthly Tagalog reading at gagamitin natin ang Super Attractor Oracle Deck. Okay, pakita ko lang sa inyo. Ayan siya. Alright, okay. So, ito ay isang collective reading Libra, no? Lagi kong sinasabi yan. So, maaari mag-resonate ito sa certain collective. At kung hindi man kayo maka-resonate, it only means na yung reading ay hindi para sa inyo. Okay? So, I might tap into your energy next month. Okay? So, maaari nyo balikan ng reading for the next month kung ganun ang situation. Okay? So, isa-shuffle ko lang muna ulit ang mga baraha in front of the camera Libra and I'll see you guys in few seconds. Hi again Libra, ang oras ngayon ay 4:29 p.m. September 21, 2024. So kukuha tayo ng 7 baraha para sa reading nyo for the month of September all the way to the next 3 to 6 months. Okay? Are you ready? Okay, ang first card nandito. Pangalawang baraha. Pangatlo. Ayaw kasi nagcha-channel ng sobrang liwanag guys. For some reason, ganun ako. Gusto ko medyo dim light. Pang-4. Pang-5, pang-6, at the center ang inyong pampitong baraha. Okay, so simulan na natin Libra, no? Sa first card nyo, ito yung release position as usual. Ito yung mga bagay na kailangan mong pakawalan or dapat gawin mo na matagal mo nang hino-hold back. Okay, basahin natin. Believing in spiritual guidance gives you certainty and the freedom to keep dreaming. Even when you cannot or I cannot yet see the result. So, ito yung kailangan mong ipagpatuloy, no? Or medyo baka ngayon medyo nagdudwindle or may hesitant tayo, may doubt tayo sa kung maaari bang mangyari to o hindi. So, ang sinasabi dito, since sa law of manifestation or sa law of attraction, sa esoteric department tayo, the law works, napatunayan ko yan. Okay? Whatever you think or kung anong mas dominant na naiisip at nararamdaman mo, yun ang mamamanifest mo. So, kailangan mong maniwala dyan. Huwag kang mag-cast ng doubt. No? At, ang maganda kasi doon is that when you cannot see yet the result, so meaning, huwag tayong mag-aantay ng ganap, huwag tayong maiinip, huwag tayong magiging controlling kung kailan ito mangyayari. Okay? So, pag kayo nag-cast ng doubt, medyo magkakaroon tayo ng delay sa mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? So, kailangan mong maniwala na yung spiritual guidance at yung spiritual work and energy mo, may kapasidad ka na mangyari yan, na ma-manifest mo yung mga bagay na you're dreaming, 'di ba? No, yung dream mo gagawin mo into reality. So dapat wag ka tayong magka-cast ng doubt sa paniniwala mo na it can happen kasi yan yung law of attraction, law of assumption, ang manifestation. That's how it works. Release sa ating universe, sa ating Panginoon. And yun, always believe na mangyayari at makakamit mo yan. Okay? Sa tamang panahon, hindi sa panahon na gusto natin, Libra. Okay? So, huwag tayo magkakas ng doubt. The moment na nag-doubt, medyo magkakaroon yan ng delay. Okay? Ngayon, kung nagdududa tayo, no, i-counter mo agad, hindi, mangyayari to kasi this is the law. Ito yung gusto kong i-attract. At mangyayari to at mangyayari. This or something better. Ganun dapat ang ating mindset. Now, sa second position, Libra. Sorry, nabangga ng card yung microphone. Ito yung kailangan mong ipagpatuloy. Since super attractor card to, law of manifestation, law of attraction, no? Ang tungkol
ang mga baraha ay patungkol sa law of attraction at law of manifestation. So, my super attractor power mo daw, Libra, comes from how you feel. Diba? So, in relation siya sa card number 1, diba? How you feel, your faith in love, and the joy you put out. So, kailangan yung attraction mo sa mga bagay, no, para ma-attract mo yan sila. Kailangan nandoon sa frequency na nararamdaman mo. So, kung ano yung nararamdaman mo, Libra, yun ang ma-attract mo. Kung ang nararamdaman mo, love frequency, para sa tao na to, para sa sitwasyon na to, napaka-optimistic mo, yun ang ma-attract mo. Otherwise, kung negative yan, kinakabahan, anxiety, magmamanifest lalo ang anxiety at negativity. Okay? Kung yun, how you feel, at yung faith mo sa love. Okay? Kung doubtful tayo sa isang love situation, yun ang makakontinue mong ma-manifest. Pero kung hopeful ka, yan ang makakontinue mo na ma-manifest. So, if you think yung person na to, you think more bad things dun sa person mo, specific person mo, yun ang mangyayari, yun ang gagawin niya. Kasi everything is within you, pictured out. But if you are hopeful na itong taong to magbabago, mas magiging malambing, mas magiging loyal, mas babalik siya, yun ang may isip niya kasi mako-communicate mo yung frequency and vibration mo na yan sa kanya at yun ang gagawin niya. Okay? Parang ano to, may mental telepathic energy tayo na naka-bind din sa tao, 'di ba? Parang wifi, no? Hindi natin nakikita yung mga, alam mo yon, signal na yan, pero nandiyan yan, it's invisible, pero alam mong gumagana kasi nakaka-connect yung gadgets mo, 'di ba? Pag nakawa ng internet. So, yung faith mo sa love, and the joy you put out there. Because everything is within you. Push out. So, yung nasa reflection natin sa paligid natin, sinasabi lang nila kung ano tayo within us. They're just messengers, Libra. Okay? Now, sa manifestation position, third card, Libra, ang sabi dito, sa manifestation mo, when I introduce joy, so dalawang beses lumabas yung joy, Libra, no? So, mas maging ano tayo ngayon, happy, kasi September may tendency daw, sabi ng isang feng shui expert na may tendency yung energy na to malungkot. So, wear crystals na vibrant, no? Gumawa ka ng mga bagay na makapagpapasaya sa'yo for the month of September, okay? So, pag inintroduce mo yung joy sa isang situation, Libra, ang sabi, binabago mo daw ang vibrational frequency. Yes, yung 1, 2, and 3 mo in alignment, okay? So, binabago mo yung vibrational frequency kung ano yung nangyayari sa'yo. Okay? So, like I said, no, try to be more optimistic, no, and to be more joyful. Okay? Kung may gusto tayong mangyari, wag kang mainip, wag tayong magpanic na baka hindi mangyari. Like I said, wag kang magli-leave ng room ng negativity more than positive things, no? O kaya kung may negative naman kasi it's a process, no, hindi naman pwede na tayo, oblivious, no, na malungkot tayo, 'di ba? Pero just make sure na mas dominant at the end of the day yung mga positive na nararamdaman natin. So, paano mo itataas yung pagiging optimistic o yung vibration na yun na masaya ka at positive? Bilangin mo yung mga blessings mo, Libra. Okay? That's one thing. And focus on the things na nag-e-enjoy ka. Like ako, nagfo-focus muna ako right now. Mahirap din mag-manifest for my end kasi sometimes may challenge, 'di ba? Pero hindi ko na iniisip 'yon. Sinasabi ko na i-enjoy ko na 'to and I leave it to the universe na lang. Kung kami, kung hindi kami, 'di ba? That's the way it is. Parang nag-expect tayo pero detach ka sa outcome. Alam mo ba 'yun? Parang ganun yung energy mo dapat. Pero I cannot explain, pero alam mo yung feeling na 'yun na ito yung gusto mong mangyari pero okay ka lang na hindi rin siya mangyari. Detach sa outcome. Okay, Libra? Now, sa fourth position mo, meron tayo dito. Yung external energy na maaring maka-influence sa'yo sa September all the way to the next 3 to 6 months when I'm patient. So, be more patient. Huwag tayong magmamadali. Hindi pwede kasi yung timing natin May timing ang universe. Kasi kailangan mo i-surrender, i-let go yung result. Diba? Detach ka sa outcome. When I'm patient, I let the universe do for me what I cannot do for myself. Hindi natin makokontrol. The only way we can influence someone is through the law of attraction, through mental telepathy, through the way parang paano natin sila nakikita.
no? The way you see them, the way you feel about them, kung mas positive yan, may tendency na mas mag-gravitate towards sa person mo or yung mga bagay na gusto mong i-attract. It doesn't apply lang sa love. It applies sa colleague mo kung may rough rough situation sa mga colleagues natin, mga toxic colleagues, no? You need to protect yourself from them, but at the same time, wag lamangan yung mga negative na inisip natin sa kanila kasi ganun sila magbe-behave, okay? So, be more patient, no? Sa mga external energies na parang tinitest ang ating pasensya, ang ating endurance sa mga bagay na gusto nating makamit. Naiinip ba tayo na yung dream natin hindi pa dumadating? No, kailan? Parang wala bang galaw, walang movement. Huwag tayo magre-reflect or magtitingin sa current present mo, no? Kasi na-manifest mo na yan eh. So, kung gusto mong may magbago dyan, baguhin mo the way you see and feel yung mga tao at situation sa paligid mo para mag-behave sila the way na paano mo sila gustong mag-behave or ma-attract. Okay? Ganun yun. So, be more patient doon sa external energies mo. Okay? Titats ka, but maging mas pasensyosa tayo. It may take months, 5 months, 3 months, 1 year. Just be patient. Kung determined tayo na ma-achieve yun, then kailangan natin ng pasensya. Okay? Ngayon, sa panglimang posisyon naman, ito yung magbe-benefit ka Libra. Ang sabi, I am kind and loving toward others while creating clear boundaries. So, it's important din mag-create ka ng clear boundaries para hindi na-abuse ang ating energy, ang ating personal space. But at the same time, you can choose to be nice and kind to people, diba? Pero mag-set ka ng boundaries. Hindi yung nade-deplete yung energy mo, nade-deplete yung money mo, nade-deplete ang resources mo. You need to protect also your properties and your space, okay? And your mental health, okay? That protect my good feeling emotions, okay? So, hindi pwede tayo na maging kind and loving na eventually, alam mo yun, we give and we give, wala tayong nare-receive. That's not how it works sa law of attraction, okay? I advise, ayaw mo nang madidrain ka. Financial resources mo, energy and time mo, yung emotions mo na ininvest sa tao. Tapos kung pakiramdam mo wala kang nare-receive from them, then you need to stop for a while. Take a pause, take a break. Think things through, no? Protect your good feeling emotions. Kung baka babasagin ka ng person na to or sisiraan ka ng mga tao na to or ng mga situation na to, take a break. Pause muna. Or maybe it's time to alam mo yun, let go mo muna, completely yung situation. Okay, i-detach mo, whatever it is. Kasi, alam mo, I was looking for a job, no? Yung trabaho ko ngayon, nauna siyang, actually, in-slate ako for interview, di ba? Pero, hindi sila agad nag-offer. Medyo mabagal. Tapos may dumating na pangalawa. Mabilis mag-interview, mabilis mag-offer. And then, after a week, I left that job kasi, yung mga taong katrabaho ko doon, hindi sila matured. Sabihin na natin hindi, that's not how I work, no? Ang work ethics is not the same as mine. So, alam mo yon, set clear boundaries, no? Now, tinry pa nga nila akong i-bully. So, sabi ko, because I'm new, try mo ako i-bully when I'm just looking for parang more efficient ways para, alam mo yon, may plano na mas mapabilis matuto yung or mas mabilis akong maging komportable sa trabaho ko kasi 1 week na wala silang ginagawa, wala silang binibigay or anything, parang walang plano, no? So, or walang tinuturo or wala man lang binibigay ng mga documentations, as in wala, no? Tapos nakikita ko lang na medyo unprofessional yung mga behavior ng mga tao sa company niyo. So, sabi ko, hindi ako nagre-resonate sa ganitong klase ng mga tao. So, I need to let go. So, I left that job and then I came back dun sa isang recruiter. Sabi ko, open pa ba tong role na to? Gusto kong interviewin. And, ayun, so far naman, I'm doing well. Mababait yung mga kasama ko dun. Yung kung ano yung inisip ko na gusto ko, yun yung mga na-manifest ko na environment, na culture, na tao. So, yun sinasabi ko sa inyo, it's okay to be kind and loving. Pero magsiset ka ng clear boundaries. Know where it's time to let go or to go. Kasi, it's either this or something better ang nakalaan para sa'yo. Maybe it's the universe way of saying na, it's not good feel emotions anymore, Abby. So, ba't ka magstay dyan? Diba? Hindi mo sila kasame ng ka-wavelength. Parang ganon, no? It's not something na rewarding sa'yo emotionally. So,
You know, set boundaries, okay? Or maybe detach or let go. And then this or something better. Para mas pumasok yun. 'Di ba? Ayun, I'm happy naman so far with my job. Dun sa nauna pero mabagal mag-interview. 'Di ba? Yun. So, there is a reason for everything, guys. So, sa new beginnings mo naman, Libra, no? When I am connected to spirit, I feel a sense of certainty, magnitude, and ease that I've never known before. So, sa mga new beginnings mo, Libra, hindi ka naman manonood ng tarot, like I said, sinasabi ko to, kundi ka spiritual na tao. So, sinasabi dito sa mga new beginnings mo, better connect with your guides, with your spirituality, spiritual work mo, whatever yung practice na ginagawa mo ngayon or sa religion mo, no? Kasi ako, mix of everything, I'm Catholic, no? Pero, nag-oorasyon ako, nagtataro reading ako. I also do yung mga ritual sa prosperity and mga love, no, law of manifestation, law of attraction. So, whatever works for you sa spiritual side mo para mas mag-grow ka, do it, okay? Especially sa mga new beginnings mo, okay? Samahan natin ng kaunting magic, kaunting spiritual work. Okay, Libra? Now, sa center naman, yung kailangan mong matutunan, no, or baka natutunan mo na recently to, Libra, is that I release time and let the universe show me what to do. Ang ganda. Ang ganda. Release yung time mo, yung at your own time, 'di ba? Kasi sabi dito divine timing, hindi yung time mo ang masusunod, Hindi, let the universe do the work. Trust them kung kailan nila i-deliver ito. Maybe at the time na peaceful ka, at the time na calm ka na. Babalik siguro itong person mo at that time na kalmado na kayo parehas. Yung parehong clear ang mind ninyo para mas maganda yung pag-uusap. Darating tong opportunity na to sa tamang panahon. Maybe may reason lang, no? Kasi gusto mo mag-overseas job. Who knows down the line, in the next 1 year or 2 years, makapag-abroad ka ulit. Pero use this time to spend time with your parang family, get more experience. No? Baka kasi dito ka makakakuha ng experiences, gagamitin mo yon parang push sa overseas, life mo or work, okay? I release time and let the universe show me what to do. So, trust them. They will always have Lord or God, Sator, no? Jesus Christ, whatever your belief system is, ang universe, no? Na i-redirect ka kung ano yung dapat mong gawin. Okay? So, sana nag-resonate kayo sa reading na to, Libra, natapos ito sa ganap na 4:45 PM. At kung hindi kayo mag-resonate, I will tap into your energy next time, Libra. Take care, God bless, and mahal ko kayo. Bye, Libra!